Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay! Welcome to our new episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Happy Saturday mga kaagapay at ito ang iyong best pod sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabua. Happy listening sa lahat ng naka-tune in na sa kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man ang gamit ninyo kaagapay, kung kayo ay naka-transistor radio, PM radio, or kaya naman ay car stereo, nasan ka man, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks. Hello rin sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS-FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipadaan nyo na ang inyong mga pabate sa ating comment section at syempre i-share mo na rin ang iyong merienda. Ano ba kinakain mo today kaagapay? Or ano ang iyong merienda habang ginagawang background ang pakikinig dito sa DZAS. Let me know dyan sa ating comment section, mga kaagapay. Gayun din, binabati rin natin yung mga naka-tune in sa atin sa febc.ph, maging sa ating sariling mobile app sa 702 DZAS mobile app. Kagapay, kung gusto mong tuloy-tuloy na inspiration, balita at saya anytime and anywhere, download nyo na. Kaagapay sa Google Play Store or Apple App Store ang ating 702 DZAS mobile app. At ang kinagandahan yan kaagapay, libre yan. Diba? Walang bayad. At pwede nyo po itong i-access 24/7. As long as meron po kayong internet connection o kaya namang wifi at data, abot na abot ninyo ang mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. At kung ito naman, kaagapay ang first time mong makinig at mapadaan sa ating station, ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila, some parts of Mimaropa at Ilocos region. Kaya naman kaagapay, tune in ka lang, patuloy po kayong makinig. At kung ikaw naman ay first time mong listener ng In Betweens, at nagtataka ka, diba? Nagtataka ka, you're wondering, bakit nga ba ang title ng program na to ay In Betweens? Kasi we want to talk about yung gitna ng ating mga pinagdadaanan, the in-betweens of our lives, and that space where the journey and the process happens. Yan, dyan nagaganap, sa gitna. Diba? Gusto natin i-highlight yan, diba? Where things are yet to unfold. Ayan, dahil, diba? Totoo naman, most of our life happens in the middle. Kaya naman, dito sa In-Between, sa space for honest conversations about life, love, faith, career, and all the things in between. Kaya saglit muna tayong huminga, kaagapay. Hinga-hinga muna tayo. And here's a song that might just speak to your season right now. Kaya naman stay with us, kaagapay, and you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabua. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions
through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig po ako sa DixFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Nindiso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community. Lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghahanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Care, The Way, Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa In-Betweens, your space for real talk in the middle of real life. At syempre, kasama nyo pa rin po ang inyong best bud, si Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At ngayon ngang araw, may sulat tayong natanggap mula sa ating listener. Let's listen to the heart of our letter sender na si Olsen. Dear In-Betweens, hi po, Olsen na lang po ang itawag niyo sa akin. 21 na po ako. Over the past few months, feel ko po di ko masyadong nagagamit ng maayos ang oras ko. Di ko po alam anong gagawin ko sa buhay kahit sobrang dami ko pong options. May mga lakad naman po ako, maalis-alis ng bahay, pero parang araw-araw po ako walang gana. Parang ginawa ko na lang po siya out of requirement, tapos panay ako bahala na. Okay na yan. Kahit po yung mga old hobbies ko, parang hindi ko na po nagagawa. Nakakalimutan ko na po kung paano alagaan ang sarili ko. Pero kung titignan po, mukha naman po kung okay physically. Mentally exhausted lang po talaga ako. Alam niyo po yung feeling na parang pagod kayo sa utak, pagod din po kayo sa katawan. Ganun po kasi yung nararamdaman ko. Ayoko naman po maging tamad pero parang sumusubo yung katawan ko. Kung i-compare ko po siya, para po akong nanghihina kahit pilitin ko pong maging malakas. Parang lahat nakakapagod, tapos yung passion po na meron ako dati sa mga ginagawa ko, nawawala na po. Meron po akong part sa sarili ko na nagsasabi na mag-quit na lang, tama na, huwag mo nang balikan yung mga dati mong ginagawa kasi pagod ka na. Pero something tells me
Napanghawakan lahat ng mga nagawa ko. Nalilito po ako. Feel ko ang indecisive ko po sa mga desisyon ko. Tapos, every time na nagde-decide po ako, parang hindi po siya tama. Yung worries ko po nandyan, yung anxiety ko po nandyan. Masyado po akong nag-aalala sa mga nangyayari. Parang ganun po. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang meron sa akin. Pero right now, I know I needed guidance. Baka meron po kayong advices, prayers para sa aking uncertainties, anxieties, and doubts, pati na rin po sa kalakasan ng aking loob. Alam ko pong nakatulong na po kayo sa marami at sana po matulungan niyo rin po ako. Maraming salamat po. Thank you, Olsen, for trusting us with your story. And salamat din kasi I know na hindi lang ikaw ang nakaka-experience nito. 'Di ba? Maraming young adults at maraming kaagapay na nakikinig ngayon na probably going through the same thing. Kaya let's walk through your story together. Kaya dito, kung babalikan natin kaagapay yung story ni Olsen, 'di ba? Kung isipin natin, it is something a lot of us can relate to. 'Di ba? Yung feeling na ang daming options pero wala ka namang gana. Na-experience mo na ba 'yon? Or napagdaanan mo na ba 'yon? Yung tipong physically okay ka naman, pero mentally, emotionally, and spiritually, parang ang drained mo na, 'di ba? Drained ka na. Kaya ang una nating tanong, ano ba talaga ang nararamdaman ko sa season na to? Kasi minsan mahirap siyang i-pinpoint. Aminin natin. Hindi natin siya ma-namean or hindi natin siya ma-labelan. 'Di ba? Hindi naman ikaw tamad, 'di ba? Pero wala kang energy. Or kaya minsan parang naiisip mo, hindi naman ako walang ginagawa, pero parang hindi fulfilling. At syempre, yun nga, no, merong mga panahon na parang naiisip mo din na hindi naman ako like walang plano. Pero parang hindi klaro kung saan ako pupunta. So kaagapay baka nakaka-experience ka lang ng pagkapagod. Pero ito yung kind of pagod na hindi lang siya simpleng pagod na matutulog ka lang. Tapos okay ka na kinabukasan. Ito yung pagod na kahit nakahiga ka or kahit nakatulog ka ng 8 hours, paggising mo parang hindi pa rin sapat. Kasi 'di ba yung pagod hindi lang yung galing sa katawan, 'di ba? Galing din yan sa loob. And alam mo, Olsen, and sa mga kaagapay natin, it's normal. And it doesn't make you weak. Tandaan natin yan. It doesn't mean you're failing. It just means you're human. Tao tayo, 'di ba? Nakakaramdam tayo. We are an emotional being. Kinreate tayo ng Lord na ganito. And sometimes, 'di ba, na-experience natin 'to. At binabato tayo ng buhay into seasons where we're called to slow down and not to speed up. Kasi may mga bagay talaga na hindi dapat minamadali. Lalo na kapag nandyan ka sa gitna or talagang pinagdadaanan mo siya. So tanungin lang din natin ang ating mga sarili. Saan ba nanggagaling yung pagod na ito? Ito na feel kong parang exhausted ako. Is it from comparing myself to others? Or is it from the pressure of having to figure everything out? Na kahit bata ka pa, kailangan bang alam mo na lahat? Planned out na lahat? Or is it from not giving myself time to rest? Or kaya naman to heal? Minsan kasi ang bilis, 'di ba? Ang bilis-bilis ng mundo, and social media shows us success stories left and right. Na minsan hindi mo alam kung ano na yung pagpo-focusan mo, hindi mo na alam kung ano yung pagtutuunan mo ng pansin. Kasi nga kaliwat kanan, nakikita mo na grabe, successful na siya dito, ang dami niya na naipundar, ang dami niya nang napuntahan, at nakikita mo yung mga friends mo na nagpo-post na about their new jobs, or kaya naman ang dami nilang travel, talaga naman #travel goals ang atake, or kaya naman ang kanilang mga updates sa relationship, kung sila ay may boyfriend or girlfriend, nakikita mo talagang parang sana all, mapapasana all ka sa kanilang mga ginagawa. And you will catch yourself na parang ikaw nandito ka and you're stuck, or nagtatanong ka, questioning, overthinking. Pero ang totoo kaagapay, hindi tayo behind, 'di ba? Hindi tayo nahuhuli. You're just in the middle of your journey. And in this space, pwede nating tanungin, Lord, what are you trying to teach me in this season? Kasi minsan,
the silence itself is the lesson. Yung parang aimless feeling. Yung parang feeling mo wala kang patutunguhan, feeling mo stuck ka. Minsan, invitation siya kaagapay to re-anchor ourselves in the Lord. Baka paalala na to sa ating kaagapay to reshift our focus. Saan ka ba nakatingin? Saan ba nakaangkla ang pag-asa mo? Ano ba yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin? Maybe this is the right time to re-anchor, to reshift your focus, and to fix our eyes on the one who holds our future. And that's Jesus. So habang nagmumuni-muni tayo kaagapay at hinahayaan yung question na yon to float sa ating mga isipan, here's a song muna para sa'yo. Kaya naman, stay with us kaagapay, and you're listening to In Betweens with ang best bud mo, si Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabua. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa
lahi ng tao sa tayagman at sa ilalim. Si Kristo ang ihahayag, pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang iyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And Kaagapay, patuloy mong i-share itong episode natin. Share mo na sa iyong friends, family, or kaya naman sa loved ones mo na nais mo makapanood or makapakinig ng ating episode today. At syempre doon sa mga taong feeling mo ay kailangan nilang marinig ang episode natin ngayong araw. At ngayon nga, Kaagapay, balikan natin yung kwento at letter ni Olsen. Yung pakiramdam niya na para siyang aimless or kaya pagod, walang gana, confused kung anong direction ba ng kanyang life right now. Alam mo, habang binabasa ko yung letter niya, bigla akong naisip yung experience nating lahat ng mga Pinoy commuters. Napaisip ka, no? I'm sure meron ka na maiisip agad at may ko-connect kapag sinabi mong commute. Diba? Kung nakasakay ka na sa jeep, sa bus, sa MRT, or LRT. Gets mo to agad. Kasi parang ganon yung journey ng buhay natin. Minsan, sasakay ka sa jeep tapos parang hindi ka sure kung tama yung dinaanan. Lalo na pag first time mong pupunta sa isang lugar. Ako na-experience ko to at 3 beses akong naligaw, Kaagapay. 3 beses. Imagine. And that was during nung student pa ako, nung college na ako. Ito yung papunta ako sa pinag-OJT-han ko sa Intramuros. At ang nakakatawa, 3 beses akong naligaw sa area na yon dahil mali yung nasakyan ko. Hindi ko alam, hindi ko maalala kung namali ba ako ng tingin sa karatula or parang yun talaga yung pagkakaalam ko pero mali pala. So, that was the story. Pero looking at the bright side, Kaagapay, 3 beses man ako naligaw sa area na yon is natuto na ako. Yun talaga yung kinagandahan nun eh. Talagang kapag na-experience mo isang bagay, doon tayo natututo. Kaya ngayon, masasabi kong kahit papano natuwa ako at naligaw ako ng 3 beses sa area na yon. So going back, may pagkakataon din na hindi ka bumababa, 'di ba? May pagkakataon na hindi tayo bumababa sa tamang lugar or kaya naman lampas na pala and kailangan mo pang bumalik. At madalas, habang nasa biyahe ka, matagal. Nakakapagod. At lalo na kapag heavy yung traffic hindi biro yan. At para talagang, alam mo yon, inabot ka na ng sobrang habang oras dahil sa heavy traffic na yan, na feeling mo wala nang katapusan. And kung iisipin mo, commute is such a good picture of what Olsen is going through. Yung feeling niya na, Lord, nasan ba ako? Like, saan ba ako pupunta? Tama ba itong sinasakyan ko? Or baka nasa maling direction ako? At tayo rin, minsan, Kaagapay, di ba? Minsan, ganun. Ganun na ganun yung pakiramdam natin. Di ba? Example, sa EDSA. Sino bang hindi na traffic sa EDSA? Minsan, kahit 30 minutes lang ang biyahe dapat, nagiging 2 oras. Ang hirap, di ba? Pero kahit anong inis or kahit anong pagod, hindi mo naman pwedeng pilitin ang kotse or yung sinasakyan mo na umusad agad, 'di ba? So kailangan talaga nating maghintay. And that's exactly how life feels minsan. Gusto mong magmadali, 'di ba? Gusto mong makalampas agad sa season mo pero parang wala kang control. You're forced to wait. Kagaya ni Olsen, gusto niyang malaman agad kung ano ba talaga ang gagawin niya sa life. Pero for some reason,
parang wala siyang gana, 'di ba? Walang energy or kaya parang walang malinaw na direksyon. Pero ito ang magandang perspective. Sa traffic, hindi ibig sabihin na hindi ka umaandar. Kahit dahan-dahan, kahit mabagal, gumagalaw ka pa rin. Hindi mo lang napapansin kasi gusto mo nang mabilis, 'di ba? Gusto mo nang makauwi kasi ang tagal-tagal mo na na-stuck, 'di ba? Pero in the same way, kung yun ang season natin na parang walang nangyayari, God is still moving. Gumagalaw pa rin siya kahit hindi natin makita. Ito naman siguro, naranasan mo na rin siguro kaagapay, kapag nagkukwento ka sa jeep or naka-earphones ka, tapos bigla mong na-realize, ay, lumagpas ako sa dapat kong bababaan. Di ba nakakainis yun? Yung parang babalik ka pa, dagdag bayad pa, dagdag effort pa, dagdag pagod. Di ba? Pero kung iisipin, ganun din ang life. Sometimes, we make decisions na later on parang mali pala. Kagaya ng sabi ni Olsen, every time I make a decision, it doesn't seem right. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Pwede ka pang bumaba at bumalik. Pwede ka pang mag-adjust. Hindi mo kailangang manatili sa maling sakay or sa maling nasakyan mo habang buhay. 'Di ba? And God gives us the grace to take U-turns, kaagapay. Tandaan mo yun. Hindi failure ang tawag doon, kundi learning. Kasi kung hindi ka na late or lumagpas, hindi mo matututunan maging mas aware next time. And just like my experience nga, nung na-share ko kanina, na 3 beses akong naligaw, natuto ko mula doon. At ito pa kaagapay, meron pa tayong isang relatable na senaryo. Dahil meron ding times na sasakay tayo or sasakay ka ng jeep kasi nakasulat Cubao. Pero Cubao pala, via kung anong eskinita na hindi mo alam. At habang nasa biyahe ka, syempre kabado ka kung tama ba. At for sure, iba ang stress level mo niyan, kapatid. And that's life when you feel uncertain. Gusto mo sanang sigurado pero laging may doubt. Pero alam mo kaagapay, minsan okay lang na hindi mo alam agad ang buong ruta. 'Di ba? Ang importante, nakasakay ka pa rin. You're moving. Kasi kahit magkamali ka ng sakay, may paraan para itama. At ganun din, 'di ba, sa letter sender natin. Naguguluhan siya kung itutuloy pa ba niya ang dati niyang ginagawa or kaya mag-quit na lang. Pero the very fact na nagtatanong siya, naghahanap ng guidance, ibig sabihin hindi siya totally stuck. She's still moving. And minsan, yun lang muna ang kailangan. Yung hindi ka titigil kahit hindi ka pa sure. At kung iisipin natin talaga, life is like commuting. 'Di ba? Hindi laging mabilis, hindi laging clear ang directions, at hindi rin laging smooth ang ride. May mga traffic tayong madadaanan, may delay, may maling sakay, may lumagpas. Pero the truth is, every stop, every delay, and every detour, may matututunan tayo. Kaya kaagapay, baka ngayon, nararamdaman mo rin yung nararamdaman ni Olsen. Yung feeling mo na parang pagod ka, or confused, or kaya parang aimless. Pero ito ang gusto kong ipaalala sa'yo. Kahit hindi mo alam ang buong ruta ng biyahe mo, God knows. Siya ang ultimate driver natin. 'Di ba? Siya ang tsoper ng buhay. 'Di ba? Siya ang tsoper ng buhay, si Jesus. O, 'di ba? Napasample pa. Pero 'di ba? Siya ang may hawak ng manibela. Siya ang may hawak ng mapa. At sabi nga sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ang ganda, di ba? Hindi sinabi doon na alamin mo muna lahat bago ka magtiwala. Ang sabi, trust first. Kasi kahit hindi mo alam kung saan ka bababa, kung kanino ka sumakay, kung kay Lord ka nakaangkla, siya mismo ang magdadrive
para sa'yo. Kaya kaagapay kung pagod ka, huminga ka muna. Hindi masamang huminga, hindi masamang bigyan ng sarili ng break. 'Di ba? Pero huwag mong isipin na parang wala ng pag-asa. Hindi ka stuck. Nasa biyahe lang tayo kaagapay. Yes, minsan mabagal. Minsan parang feeling mo lumagpas ka na pero still nasa biyahe tayo. At habang nasa biyahe ka kaagapay, may natututunan ka. May natututunan tayo. At alam mo, minsan yung pinakawalang kwentang commute, ang pinaka natatandaan natin, yung para bang may epic fail na nangyari na, ay, dapat smooth lang yung biyahe ko, pero yung meron tayong mga roadblocks or kaya challenges talaga na kinaharap during that commute, yun talaga yung pinaka tumatatak sa atin. 'Di ba? Yung na-stranded ka sa ulan, or yung tumirik yung jeep, yung ang haba ng pila sa train station. Pero, alam mo yun kaagapay, years later, nakangiti ka habang kinukwento mo yun. Kasi it became part of your story. Ganyan din yung season na pinagdadaanan natin ngayon. Hindi siya wasted. Later on, you'll look back and realize, kaya pala ako napagod. Kaya pala ako naguluhan. Kaya pala ako parang hindi ko alam ang gagawin. Kasi may tinuturo ang Lord sa akin. May character akong dapat i-develop. May character akong na-develop or natutunan. At mas lumalim yung faith ko. Kaya kaagapay, at sa lahat ng mga listener na nakikinig na parehas yung situation kay Olsen or pareho yung pinagdadaanan, don't see this as the end. Don't see this as a sign na walang direction. Instead, see it as part of your commute. Hindi pa tapos kaagapay ang biyahe mo. At kahit hindi mo ramdam, God is with you sa loob ng jeep na yan. Kasama mong nagbabayad ng pamasahe. Kasama mong sumasabay at naghihintay sa heavy traffic. At kasama mong bumababa at bumabalik kapag lumagpas ka. At the end of the day, hindi ang bilis ng biyahe ang importante, kundi kung sino ang kasama mo sa biyahe. Kaya kaagapay, tanong ko sa'yo ngayon, sino ba ang kasama mo sa jeep ng buhay mo? Sino ba ang tsuper ng buhay mo? Kasi kung si Lord ang kasama mo, you may not always know the route, but you'll always be safe in the journey. Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo.
Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Welcome back, kaagapay! And you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong kaagapay, ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At ngayon, nasa last segment na tayo ng ating program, which is the challenge part, kaagapay. So let's go to our challenge part. Ito yung mga small, practical steps na pwede natin gawin at dalhin ngayong linggo. 'Di ba? Dahil hindi naman kailangan sobrang ingrande, hindi naman kailangan malaki, basta real and doable at practical sa ating pang-araw-araw na gawain. So number 1, kung meron tayong babaunin sa istorya ng ating letter sender, number 1 is to pause and don't pressure yourself. Instead of asking yourself, ano bang gagawin ko sa buong buhay ko? Ask yourself, ano bang kaya kong gawin today? Focus ka lang, kaagapay, today. Today lang, kahit today. Huwag mo i-overwhelm yung sarili mo. Maybe it's drinking water dahil nalilimutan mo uminom ng tubig, like me. Maybe it's writing in your journal. Yan, isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin kapag tayo ay yung parang magulo yung thoughts natin at gusto natin i-release. Magsulat tayo sa ating journal, or kaya naman kung meron kang digital diary, pwede rin yan. Dahil tandaan mo, small steps still count. Kahit maliit na bagay yan, kahit maliit na step yan, may impact yan. Number 2, rediscover small joys. Naalala mo ba yung hobbies mo dati? Try mo ulit, 'di ba? Not to perform, not to be productive, but just to enjoy. 'Di ba? Yan minsan yung nalilimutan natin gawin eh. Yung mag-enjoy sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi sa sobrang focused natin na matapos na lang or ma-accomplish na lang yung mga bagay na ginagawa natin araw-araw, nalilimutan natin siyang i-enjoy or hanapin yung joy dun sa ginagawa natin. For example, gusto mo mag-paint. Kahit hindi ka inspired, mag-paint ka. 'Di ba? Kahit feeling mo you're not in your 100%, magluto ka kahit simpleng ulam lang. 'Di ba? Hindi masyado maraming recados. Na kahit yung simpleng pagpiprito lang ng itlog, magluto ka. Or kaya maglakad ka kahit walang destination. Yung parang simple steps lang a day. Yung may mabuno kang ilang steps, malaking help na yun. Joy doesn't always come back big. Sometimes, kahit sa maliliit na bagay, we can find joy in those things. Number 3, talk it out. I-share mo yung nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo sa iyong trusted friend, or kaya naman sa mentor mo,
or even here sa ating community. Dito, kami ang mga kaagapay mo, kaagapay. Pwede kang mag-share, pwede mong isulat yan, isend sa ating social media platforms sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Malay mo, next natin mabasa ang story ng buhay mo dito sa In-Betweens. Kaya send na po kayo. And going back, huwag ka matakot i-share yung nararamdaman mo. Kasi minsan, healing starts when you stop carrying it all alone. Iba pa rin talaga kapag may ka-journey ka, alam mo may kaagapay ka sa seasons ng buhay mo. At ito ang pang-apat natin. Pray honestly. Na-experience mo na ba kaagapay yung pag nagpe-pray ka kay Lord? Minsan iniisip mo kailangan magaganda yung words, kailangan talagang plakado yung mga sinasabi mo sa Kanya, parang polished na, ganyan, hindi gulo-gulo yung thoughts. Pero kaagapay, it is a reminder for us to pray honestly. Pwede ka magpakatotoo. Pwede mong sabihin, Lord, napapagod na po ako. Wala po akong gana. Tulungan niyo po ako. Kasi prayer doesn't have to be fancy. Kailangan lang to maging totoo. Kung ano yung totoong nararamdaman mo. The raw and the real you. Diba? Alam ng Lord yun. Kaya huwag kang mahihiyang ilabas yun sa Kanya. So, Olsen or sa mga kaagapay nating napi-feel or nararanasan or same na struggle ng pinag-uusapan natin. Let this be a reminder for all of us na wag nating i-measure yung value natin based sa kung gaano tayo ka-productive ngayon. Instead, measure it by this. You are loved, you are seen, and you are held by God. Hindi niya tayo pababayaan. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for this day. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo, sa faithfulness ninyo, at sa kadakilaan ninyo sa aming bawat buhay. Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang bigat ng aming mga puso. Katulad ni Olsen at ng iba pa naming mga kaagapay na nakaka-experience right now ng confusion, ng pagod, at ng pakiramdam na parang aimless ang lakad namin sa buhay. Panginoon, salamat kasi kahit hindi namin alam ang direksyon, ikaw lagi ang nandyan. Ikaw ang Diyos na may plano. Ikaw yung shepherd namin na gumagabay sa amin. Kung ngayon pagod ang katawan namin, Lord, or feeling namin yung isip namin lumilipad, or kaya naman wala po yung fire, or yung gana namin sa heart, Lord, we pray na maramdaman namin yung presence mo sa gitna ng traffic na pinagdadaanan namin, sa gitna ng waiting, sa gitna ng pause. Tulungan mo kaming makita na kahit mabagal, kahit magulo, ay may ginagawa ka, Lord, behind the scenes. Lord, bigyan niyo kami ng kapahingahan sa mga pagod na napi-feel namin. Bigyan niyo rin kami ng kaliwanagan, Lord, sa aming mga thoughts, Lord, yung mga naguguluhan. At bigyan mo ng lakas, Lord, yung mga nawawala ng gana. Higit sa lahat, Lord, tulungan mo kaming magtiwala na hindi man malinaw lahat sa amin, malinaw na malinaw sa iyo ang ruta ng aming buhay. Lord, we entrust to you our lives. We entrust to you everyone who feels lost right now in your hands. Remind us that we are not aimless because we are loved, we are guided, and we are carried by you. Maraming salamat, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen. Salamat mga kaagapay! Kung may story ka about faith, love, adulting, healing, or kahit simpleng struggle sa araw-araw, isulat mo na yan at isend dito sa In-Between sa aming Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At malay mo, yan na ang next nating i-feature dito sa ating program. At syempre, sabay-sabay tayong matuto at ma-encourage. And remember, minsan yung iniisip mong simpleng kwento mo ay pwede rin maging sagot sa prayer ng iba. So wag ka nang mahiya, kaagapay, to share your heart and send your story and let's journey together dito sa In-Betweens.
Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bokawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero hindi pa dito natatapos ang journey mo. Kaya naman magkarinigan ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito ang iyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.